Ngayon mga ka-scientist ay may experiment na naman tayo at sa mga nag-aaral upang maging mekaniko, ito ang baon para sa inyo. Alright! Kapag nag-o-overhaul ka at bago mo ikabit ang head, kailangan nakatap ang ating piston 1 at piston 4. Automatic na yan kasi running mate sila. At take note, ang kamunggay na design na makikita sa ating piston ay nakatapat yan sa combustion chamber na makikita sa ating cylinder head. At i-check nyo rin dapat ang cylinder head gasket na kasama sa nabiling overhauling gaskets dahil may mga factory defect yan ay papakita ko sa inyo. At dito ay makikita natin na ang piston number 4 ay pasok sa butas ng head gasket samantalang ang piston number 1 ay hindi. So napaka-importante niyan dahil minsan sa mga diesel engines may mga pistons na angat ng bahagya at eto may binili tayong bago. Tignan nyo lang ang mga panirada, pasok silang lahat kasi kapag hindi nyo nabantayan ito, waskag yung head gasket nyo at factory defect ang kalabasan niyan. So ang dati pala nilang tinaod na pyesa ay head ng RF. Magkapatid lang naman sila na makina pero bawal nyo itong itaod. At bakit nga ba? Dahil kapag itinapat natin ang gasket ng R2 sa head ng RF, ito ang mangyayari. So may mga butas na hindi sila magkatugma lalo na ang agianan sa ating tubig. So overheat ang magiging pinsala kaya nagkaroon ng crack sa bore sa piston number 1. Kaya pinaliner na natin, okay na naman siya. So tignan nyo lang ang mga panirada. Sa babang bahagi ay nandito si Master Pogi. Ang kanyang agianan sa tubig ay hindi tumama sa butas ng ating head gasket at maging sa itaas na rin. At sa paglagay nyo sa head, i-check nyo lang kung sakto na ba. So kung okay naman ay higpitan nyo na. So magsimula kayo sa gitna. Sa paghigpit ng ating head bolts, dapat lang ay komportable ka at wag mo lang masyadong gulatin ang mga tornilyo, baka mabali yan siya. Alalayan mo lang, pakiramdaman mo lang ang kanilang kahintang katulad ng ginagawa ng ating doktor. So pagkatapos nyan ay proceed tayo sa ating timing, sa miming. So kailangan lang nakaangat ang kunya ng ating camshaft. So bakit nga ba? Ito ang sagot nyan. May nakaangat kasi na mga barbula sa piston 2 at 3 samantalang sa piston 1 at 4 ay naka-plain lang. Ito ay para maiwasan natin na tumukod sila at hindi na tayo mahirapan sa pag-ikot o pag-timing. At normal lang talaga na nakaangat ang barbula ng piston 2 at 3 dahil sa kamlog ng ating camshaft. So okay lang na nakaangat sila kasi nakababa naman ang kanilang piston. Parang bastos ang design ng piston at ang liit pa. At eto pa, kapag inilagay nyo kasi ang timing gear or synchronous gear ay nakatapat na siya malapit sa kanyang timing. So sa camshaft, ito ang kanyang timing. So sa crankshaft naman ay automatic na yan kapag nakataas na ang inyuhang piston at kapag hindi naman ay ikutin nyo lang. So makikita nyo yung slot, itunong nyo lang sa arrow na ginuhitan ko ng green. Sa camshaft naman natin ay okay na. So dito tayo sa kanyang injection pump, may guhit yan at sa cover niya ay may slot yung may puting pintura. So itapat nyo lang yan, easy as 1, 2, 3. Huwag nyo munang higpitan sa likod para hindi siya lumaban. At sa kaliwang bahagi naman ay makikita natin ang kanyang water pump. So wala nang timing yan. At kapag ayaw pa rin niyang umandar kahit calibrated siya at balance yung injector, huwag kayong matakot. Ganito lang ang gawin nyo. Kagagawan yan ng ating injection pump. So ang gawin nyo lang ay i-advance nyo lang or i-delay. Laruin nyo lang. So may mga ganyan talaga lalo na sa mga timing belt. Kapag hindi mo pa na-experience yan ay maghanda-handa ka. Lalo na kapag wasak na ang makina na dumating sa'yo. So imposible na talaga kung ayaw niyang umandar. Lalo na kapag bagong overhaul. At ang design ng kanyang timing belt ay ganito lang. So tignan nyo lang ng mabuti. Paikot lang yan, basic lang yan sa water pump at sa kanyang tensioner. Ganyan lang ang kanyang design at bago nyo aryahan ang tensioner, i-double check nyo lang at kapag okay na, malamang okay na yan. So dito ay papalabasin muna natin ang kanyang krudo at para humok lang tuyukin ang makina, kailangan walang compression yan kaya wala mo ng glow plug yan at lumabas na nga ang krudo niya at ito na nga, papaandarin na natin. So kaya niyang umandar kahit walang heater. Kung nakikita nyo yung nasa tabi ko ay napakasamukan talaga niyan. Sigig panambag pero utrong tambaganan. At dumating yung amo natin para i-check. At ito na nga, papaandarin natin ulit. At tignan mo yung reaction niya. Parang grade 1, section 1. So ganito, binibleeding muna natin.
At ito na ang naging kalabasan ng ating pinasok at makikita nyo na may talsik siya dahil lang yan sa kanyang vibration. Papaandarin lang muna natin ito para malaman natin kung may leaking. At kalmado lang ang kanyang tubig, ang ganda ng ating circulation at 2 oras na pala itong nakaandar. So dito ay makikita nyo tumatalsik siya dahil lang talaga yan sa vibration. Binilding kasi lang natin yung kanyang radiator. Ang overheat kasi ay talagang bulwak yan. At yun lang mga ka-scientists. Salamat sa panunood.